Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mahalagang bagay, sa daan, mahalaga din to. I guess kahit saan mapunta, ay ang mga signages. This way, or may mga araw, di ba, para ituro sa atin ang direksyon. Sa daan, mayroong green na ilaw, red, dilaw, signs po ito, na may kahulugan. No left turn, no right turn, beware of dogs, may mga ganun, di ba? Ito ay nagbibigay direksyon, nagsisilbing instruction. Ngayong araw, ang first sentence ng ating gospel ay isang babala, paalala ng Diyos sa atin. Sabi niya, beware of false prophets. Mag-ingat po. Eka nga sa mga fake news dyan. Ang dami. Mag-ingat po sa mga mapagpanggap. Ngayong panahon, lumalapit na para daw tupa. Asong gubat pala. Mag-ingat po. Alam nyo sa social media, ang dami-daming fake news. Marami na namang totoo. Pero ang dami-daming fake news. Okay na daw ang same-sex marriage, sabi ng Pope, fake news pala. Kahit ang misa ay pinipeke, di ba? Hindi totoong pari pala. Nagpapanggap lang pala. Mayroon dyan magkiklaim, I am the appointed son of God. Mayroong ganun, may maraming fake news. At marami ding nauuto at naluloko. Kaya kailangan mapanuri tayo kung totoo nga o hindi. Kailangan mapanuri tayo. Paano natin makikilala kung malalaman na totoo o hindi? Paano natin madidistinguish? Siguro makakatulong po ito. Kailangan marunong tayong magbasa ng intensyon. May gumawa ng mabuti. Ano kayang intensyon niya? Ba't kaya na ginawa sa harap ng maraming tao? Kung ako lang yon, gagawin pa ba niya? May ganun eh. Pag nasa maraharap ng maraming tao, gagawa ng mabuti. Pero pag mag-isa na lang, hindi ka tutulungan o papansinin. May ganon. Kailangan marunong tayong magbasa ng intensyon. At syempre, kailangan din tingnan ang bunga ng ating mga gawa. Bunga ng kanilang buhay. Hindi lang pala pwede na salita lang. Ang salita ng Diyos ay fake po pag hanggang salita lang. Kailangang isabuhay. Sa ating unang pagbasa, we heard of the story of Abraham. Ang Diyos ay nangako po sa kanya, magkakaroon ka ng anak. Matanda na po si Abraham at baog pa yung asawa niya. Pero ang Diyos po natin ay totoo po, hindi fake news. Kaya tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham. Nangako siya, tinupad niya. Hindi siya sinungaling. Hindi siya mapagpanggap. Sabi nga ni Kristo, di ba? Ako ang katotohanan. Ako ang katotohanan. Well, bilang mga Kristiyano, it is a big challenge to us. At dapat nating tanungin ang ating mga sarili, kumusta kaya ako bilang isang Kristiyano? Ako'y totoo bang Kristiyano? Tingnan ang bunga ng buhay natin. O ako ba'y peke na Kristiyano? Tingnan din ang bunga ng mga gawa natin. God is reminding us, beware of false prophets.